mayroon kami tinatanong na sa guests namin, you know. Nawala sa utak ko, tapos biglang bumalik. Pero very simple question naman siya. Shy, para kanino ka bumabangon? Thank you sa isang specific brand for that. Para kanino ako bumabangon? But it's a really great tagline. Yeah, but it's a question na very interesting eh. Actually, bumabangon ako para sa Nepo babies. Kasi, taxpayer tayo eh. Kailangan natin i-sustain yung lifestyle nila. Tama ka siya eh. Diba? Tama, kaya dapat maghanap na tayo lahat ng work para like masustain yung... Kung gusto pa nila ako pang gawing barikada pag flood. Kailangan natin harangan yung mga bahay nila siya. You know what? Tama ka. Like, caring tayo. People pleaser. We please them. Diba? We try to please them. So, you know... So, kumuha ka ng responsibility siya eh. You know, like, huwag ka titigil dyan. Taasan mo pa. Para more taxes. Mag-OT pa ako bukas. Sige. Yes. Yun. Yeah. Good mindset. Na ma-appreciate nila yan. Heart. Para sa inyo to. Hi! Welcome to Midnight Crisis. Here I am again. Signed XOINN. Hindi SIGN. With me, Aldous, 5 million stacks, and kasama namin for this episode's very special guest, Shy. Introduce yourself. Hi, I'm Shy. Still very shy. She's shy, yeah. Yun, Shy, welcome sa episode. Welcome sa podcast. Thank you guys for inviting me. Grabe, it's a pleasure talaga to be part of this. Kasi kailan lang napapanood ko yung mga stories nyo, di ba? And now, eto na tayo. Yung mga edits namin. We made it. Courtesy of Aldous. Yeah. So, saan na-enjoy mo? For sure, may laman yung podcast, okay? Like, yung pinipili namin clips, yung funny clips. Pero may laman siya. We promise. Pero yun, thank you, Shy, for being here. Sabi ko na yun off the record, pero like kanina before tayo nag-start, but gusto ko kausapin actually. Gusto ko maging guest for a while now. Kasi like, ever since nung magkaklase tayo before, way back pa nung college. Tanda. Like, parang, yeah. Ano na talaga, yung artistic, merits. Paano ba? Yung parang gano'n. Like, nandun na right? So parang, pero hindi tayo masyadong, ewan ko ba kung bakit, like parang baka busy tayo sa sarili nating circles. Pero we never really got to talk about, yung about you. Kumbaga, kasi na-curious ako, may curiosity, parang, saan nag-start yung mga ganitong stuff ni Shy, kumbaga, yung origin niya. Pero like, hindi tayo nakapag-usap masyado to the point na like, eto na yung chance. Para ano yung ka. Hindi naman interrogate. Interview pa. Hindi na isip ko word interrogate. Yeah, interrogate. Pero yan, dito ka na. So, ayun. Paano ba yung intro natin? So, how did we sa POV mo? Like, ano yung... Hindi, sign. Before anything else. Ano yung first impression mo kay Sai? Lagi siyang question kapag... Wait lang. You can be candid. Okay, go. Wait lang. Ano ba impression ko kay Sai? Si Aldous talaga lagi iniipit yung guest mo. Hindi. Kasi ang naaalala ko lang nun kay Sai, parang... Ano ba? Wait lang. Basta... Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Nasabihan na si Sai na Jollibee siya. Nasabihan ako ni Jennifer yung few episodes ago. Si Jennifer, no? Ang sa akin naman nun, parang, wala lang yung natural lang nakita ko kay Sai nun, parang may pagka-geek siya, ganon. Yeah. Yung ganong vibe lang. Tapos parang, hindi ko na kasi masyadong maalala nun kung paano ba. Ang pinaka naalala ko kasing first impression ko yung kasama niyang director nun dun sa ano namin. Na yun ang sinasabi kong may pagkabida-bida talaga. Pero si Sai parang he was just... wow! Yes, yeah! Ano siya? So, low-key siya na parang observant lang. Ganun. Parang ganun ko siya nakita, si Sai. Yeah. Okay, I'll take that. Yeah. To be fair, yung director, ayoko yung name drop pero like siya, yeah, yun yung introduction natin sa kanya to be fair. Diba? Naging aggressive kasi siya agad. Parang yes.
Kasi like parang, I think may nag-ask right nung sinong gusto maging director for the musical play. Tinasagad niya kamay niya, tapos nilistan niya yung credentials niya. So parang, alright. Hindi ka na maalala yun. Diba? Di ba naalala yun? Pero yun nga, ganun nga din yung impression ko na, ano to agresibo to parang ganun lang. Nagpe-playback ako sa utak ko na, dun sa past episode na napag-usapan to, name drop na ba ni Sign kung sino yung tinutukoy? Actually, I forgot ko na. Well, hindi ni-name drop ni siya so hindi ko rin ni-name drop. Hindi, pero good friends naman kami ng mga yan. So, yeah. It's just like parang, alam mo yun. Baka pag in-invite first impressions lang. Yeah. Pero yun, paano ba? How do we, it's just something, ang dami natin kasi like, it's been a while since ulit tayo nag-usap talaga in any capacity. May mga catch-up for dinner pag sa My Day na, uy, ganun. Totoo, mga ganun lang. Hindi ganitong conversation na rin, right? Kasi it's been so long. So, I guess tanongin kita, how have you been since college and after college, like, musta? Alam mo, ewan ko, parang since college, dahil nag-pandemic, parang ang daming parts sa akin na parang ninakawan ako. Alam mo yung gano'n? Parang ninakawan ako ng... What a word, ninakawan mo. Hindi, parang ninakawan tayo ng mga experiences, ng mga chances. Alam mo yung gano'n? Na, kasi kaya ako nag-New Era nun, kasi parang that was my dream college talaga. Alam mo naman, kasi diba, sa namin. And then, 1 year pa lang tayo, and 1 year and second year and first sem pa lang tayo, bigla na nag-pandemic. So parang lahat ng yon, lahat ng fantasy mo sa college life, parang ganyan, parang okay, wala na, dun na, tapos bigla pandemic na, online class na lang, ganyan. Yung feeling dapat sa thesis nagluluto ka ng pansit canton, pero wala, nandun ka sa sa sarili mong bahay. Parang ganon na sayang kasi binabayaran natin yung tuition pero hindi natin na-enjoy yung facilities ng college, ganyan. And then, nung bigla college na, adulting na, wala na. Para bang pinagkaitan tayo ng mga bagay na sana na-experience pa natin during that college life. Tapos bigla, wala, ito na, real world na, mag-work ka na hanggang mamatay. So parang ganun. Ang hirap, True, yeah, true. Diba? Kasi... True, that's true. Yeah. Diba? Tapos, ang mali ko pa nun, sabi ko, dapat nagpahinga ako bago ako magtrabaho. Oh. Kasi hindi na ako nakapahinga. As in... Wait, sumaba ka ba after pagbaba mo ng podium, may job offer ka na? Parang ganun yung vibes na kasi dire-diretso lang. Rehearsal pa lang ng graduation, may final offer na ako dun sa first job. Ganun kaaga? As in. Kaya nga nung graduation ko, after yung graduation ko, nagpa-process na ako ng requirements. So, hindi ako nakapahinga talaga. Processing ka na ng requirements, NBI, everything, ganyan. Tapos yun na. Hindi na ako napahinga nun ever since. Kaya parang sabi ko, if hindi mag-work tong recent job ko, parang yung payback ko, yung back pay ko, parang try ko siya na na para makapahinga ako kahit isang buwan. Alam mo yung ganun? Yeah. Kasi ang hirap na wala, dito ka na, hindi ka naman mayaman para huminto ka magtrabaho, ganyan. So yun, talagang kayod, ganun. Yun lang. That's the summary of the I didn't know na dire-diretso ka pala. Yeah, I didn't know na like, is it a personal choice or is it like dahil sa financial needs? Yeah, financial needs, definitely. Kasi, wala. Parang atat ka nang makatulong. Ganon. Tapos yung sahod mo, ang cute. Ang cute lang. Parang word yata ang cute, yes. Yeah, pag nakita mo yung yung final offer, cute. Ang cute talaga, as in. Parang siyang dwarf, ganyan. Tapos doon, alam mo ba na yung naaabot ko lang sa parents ko is 2,000? Alam mo yun? My gosh, sabi ko. Per cut-off, 2,000 lang mabibigay ko. Ano ba? Parang kasi inarush ka na makatulong. Gusto mo agad malaki, mabigay mo, ganyan. Pero, wala, ganun talaga ang buhay. Di mo mamamadali. Hindi agad nasa katuktok. Wow! Yeah. So, ayun. Actually, okay. Meron lang ako. Babalik lang tayo sa Yeah, go for it. Sinabi kasi ni Shai kanina na hindi na-enjoy yung facilities dahil sa pandemic. Gusto ko lang i-emphasize na
meron din namang magagandang facilities yung ibang colleges. Pero more so sa atin, sa Mascom, sa communication. Hindi ko alam kung communication na tawag sa inyo nung pumasok kayo. Yeah. Kasi meron tayong barn, meron tayong com studio. Yeah. Kumbaga, tapos yung kung hindi man ganun ka pricey, siguro kung katulad ng sa mga, hindi ko alam kung merong computer yung mga IT o kaya yung ibang courses, mga med. Pero yung sa atin kasi, gamit na gamit. True. Gamit na gamit yung com studio sa atin eh. Like, hindi nakawalan ng tao doon na parang, it's either, actually, nagkakaroon pa nga ng conflict sa iba-ibang years kung sino yung gagamit. Like, ganun siya kagamit. Yes. To the point na, kahit hindi yun yung pinaka, like, high end. Or yung, o kaya expensive, ganun, hindi ganun ka, pero pagdating sa utilization ng mismong facilities, isa yung course natin sa pinaka gumagamit ng facilities. Kaya super nagets ko si Sign, di ba stop ka for a while kaya naging kabatch kita. Yes. Okay, yeah, yung college life was complicated kasi magkabatch kami ni Shai 2018 or 17. 18. 18. Actually, batch 2018 din ako eh. Yes, so may similar-ish kaming story ni Aldous. Basically, like, ang daming nangyari. 2024 na ako nakagraduate. So at that, super late na, right? Like, 3 batch natin, isang batch, and then yung batch namin ni Aldous. Like, 3, let's say, college generations yung nakita ko. Before ako nakagraduate. So di ako nakasabay kay Shai. So like, yeah, same kami weirdly ni Aldous ng like, trajectory sa college, right? Ang dami nangyari, tapos to some degree. 2024. Kasi ang nangyari naman sa akin, tumigil ako 2019 to 2020. Tapos, sige, try ko na ulit pumasok ng 2020. Pandemic. Oh man! Yes. Tapos yun, kumbaga, at that point, parang naisip ko na, ang dami ko ng oras na hindi ginamit sa pag-aaral. So, kahit pandemic, kailangan ko ng sikmurain. Pero yung perspective ni Shai doon na parang, ayun nga, yung parang nanakawan, may parts ng college life mo na hindi mo na-feel kapag dinire-diretso mo pa rin even within the pandemic. Totoo. Kasi ako, yung first parts ng pandemic, ng college, yung hindi ko naman na-feel. Lalo na yung productions, ganyan, yung AWP, hindi kami nakaranas yung sa music video or something, yung kay Sir, hindi ko alam kung pwede siyang pangalanan, pero Sir, basta yung nag-handle doon sa music videos. Yeah. Hindi namin naranasan yun, wala kaming theater. Yes, yun yung disappointing sa kanila, no? Like, imagine sa batch yung Shai. namin walang theater. I mean, naging traumatic sa atin yung theater natin. pero alam mo, like, hindi siya nakabuild ng character. Alam mo, like, yeah. Actually, I get that. Kumbaga, well, ayun nga, kumbaga, batch 2018, nanggaling sa theater arts, alam ko kung ano yung nagagawa ng theater as a production sa isang estudyante na parang, yes. Ito na yung free trial ng buhay na makikisalamuha ka sa buhay na mga taong nasa-stress din, tapos meron din silang kailangan gampanan. Yeah. Doon lumalabas eh. Tapos yun, hindi namin naranasan yun. Tapos na tinry ko lang put myself out there around 4th year na nung pag-graduate na. Pero ayun, kumbaga, sobrang laking bagay nga na natanggal or hindi na-experience nung batch ko, hindi ko masabing batch ni Sign kasi nung kalahating batch ni Sign, nung kalahati ng ano niya. Pero ayun, kumbaga, ibang-iba yung experience ng batch namin kumpara sa usual na experience ng COC, ng college natin. At some point, feeling ko ata nawala pa yung ACA eh. Nawala pa yung yung Com Awards. Oo, I think. Nagpahinga. Yeah. Tapos yun, kumbaga hindi rin namin naranasan yung... Walang kayang gawin eh, right? Yeah. Tapos kahit yung mga pageant ng university, online.
Yeah. Yeah, parang how do you, hindi ko naabutan yun, so I don't know kung paano yung execution nun. Meron akong insider info dun kasi nandun ako. Oh my gosh. Paano, naglakad lang kayo sa hallway ng bahay nyo? Yun yung idea? Yes. Oh my God. Recording siya na parang rumarampa ka sa bahay mo. As in. Kasi walang rampa. I guess kung ano na yung best hallway mo, dun ka na. Sa bahay. So, nagpatulong din ako sa parents ko na parang, videoan niyo ako na naglalakad. Videoan niyo ako. Cute. Ang cute. Videoan niyo ako naglalakad. Ay, pa-video nga. Yeah. Pero isipin mo siya, ang weird kasi sa batch nila, ito yung parang medyo effed up na na-experience natin yung campus, tapos nawala, karami nawala. Pero sa kanila, nung patapos na, doon lang nila na-experience yung campus life ng college. Diba? Sobrang as in, isang weird. semester na lang. Oo. I think isa o dalawang semester. Like, grabe sa pinakabuntot ng college. Hindi nila na-experience yung college. Late na namin na-experience yung mga strict na guard. Yeah, tapos hindi nila na-experience yung culture ng university natin. Yung sa St. Joe. Yung tuwing lunch, ang daming tao. Tapos may mga late magpasa ng requirements. So, ginagawa nila sa lunch. Magta-type na ng essay. Yung mga ganun. Tapos yung kung saan kakain. Yung mga ganun. Tapos, yung mga nangyayari pa rin. Pero iba yung culture eh. Totoo. Kasi lahat ang daming tao eh. Sa nung nagka-pandemic, iba-iba yung schedule eh. Kailan gumraduate si Shai? 2022. 2022. Pandemic pa that time? Medyo na-lift na ng konti kaya nakapag-personal. F2F graduation na kami. Pero may mask pa din nun. So, ganun pa siya kaano. Hindi, ang gusto ko lang kasi sabihin ngayon, St. Joe is dead, man. Kumbaga, wala na masyadong estudyante na kumakain sa St. Joe. Walang St. Joe. Sa batch namin, sa batch namin, wala akong masyado nakikitang klase unless dun nagdo-dorm. Kasi may bago ng kainan, di ba? Dun sa Unlad? Oo, something there. Yun. Nabuto mo ba siya or hindi na? Hindi na. Pagka na lang bumibisita ako sa university, dun ko na lang siya na-experience. Daming bata. Wait lang, Shai? So, dali lang. Ang daming estudyante. Okay, thank you. Okay. Just clarify that. Gusto ko i-clarify on the Alam mo yung gano'n na dahil matanda ka na. Dahil matanda ka na, parang bata na yung mga tingin mo sa kanila. Ang mga batang to. Parang gano'n. Tawag namin doon Kiddie Meal eh. Hindi ko alam. COC din pala siya, si Aldous. Okay. Yes. COC din niya. So alam niya, he knows. Ilang yun. He knows. Saka alam mo, sabi ko ganyan. Kaya parang bakit nanakawan? Kasi naalala ko yung sabi ng isang prof natin noon na kung ano yung... Joke lang. Kung ano yung performance mo sa freshman musical, yun ang matatandaan sa'yo ng buong college in a year. Hulaan ko sino nagsabi niya. Alam, hindi kilala ko sino niya. Feeling ko. It starts with a letter diba, ang nangyari, freshman's musical lang kami. Hindi na kami umabot sa sophomore kasi nga nag-pandemic na. So, yun ang natandaan sa akin ng tao hanggang sa ngayon kasi hindi na natabunan. Hindi na na-change yung narrative na, yan yung na nagkalat. Something ganun. So, parang, I was just trying to redeem myself in a way na parang, para lang sa sarili ko, para lang, may peace of mind, ganyan. Pero sabi ko, ganyan lang talaga siguro ang buhay na you don't get to redeem yourself all the time. Kumbaga, wala. Mistake. Wow. Clip that. There we go. Another wise word. Hindi, kasi parang pag wala kung i-correct mo lagi yung mga parang wala namang lesson. Wala namang something to, parang gano'n. Wait, little lore lang. Yung, kasi para may context lang yung listeners and yung viewers. I guess big production. Sa COC, sa college natin, big thing yung musical productions. Yes. That time. Ngayon medyo nag-change siya eh. Theatrical pa rin pero hindi na musical. I think original or Pero that time super omega big deal. Yes, inaabangan talaga. Yes. Hindi lang ng college namin, buong school kasi plot twist. Unahan ko na yung story. Punong-puno yung tao nung time na tayo yung nag-perform. As in nakatayo na yung tao, wala nang upuan. Oo. Ganun siyang kahakot yung COC kasi sa audience, I guess.
mag-interject lang din ako doon. Yeah. Alam nyo ba, na nung sa UP pa ako nag-aaral nung 2018, sa sobrang layo ng reach ng productions ng COC that time, nakaabot sa akin yung invite. No way. Oh my gosh. Oh my. As nag-aaral sa kabila. Wow. Kumbaga, tapos, that's amazing. nanood ako nun, Mamma Mia yung yung... Okay, who? Tapos feeling ko super... Kinabahan tayo doon. Akala ko ba? Huwag niyo sabihin yung pangalan ng namin. Musical. Ayun. Tapos na-invite ako, tapos nanood ako. Tapos I can attest to that kasi even feeling ko this is earlier nung batch nyo. Ganon siya up to sa pandemic na tayuan kasi nakatayo ako nung time na yun. Ay, nakatayo, yes. Yeah, nakatayo ako noon. Yeah. Tapos katabi ko yung yung stand ng ilaw. Ayos. Oh, wow. As in, ganun talaga, Tapos, may posters pa, di ba, sa school gate siya, remember? Yung, as in, ang lalaking posters sa school gate, like, ilang beses inuulit. Yung, as in, talagang ina-advertise siya ng university at that point, right? Like, ang galing. So, anyway, yun, like, yung role ni Shai is something na, paano ba sabihin? What's the word, Shai? Ikaw may perfect words for this. I don't know. It's just very, I would say in a way, thrown together na lang at the 11th hour. Very smoothly. No? Kasi like, as in, tatlong tao na yung dumaan sa role na yun. Main role yun Main, like, bida. So, tatlong tao yung lumagpas. Like, nag-come and go. Dahil sa pressure, yung iba, like, time commitment, absent. Wala tayong magagawa. So, at that point, lumuhod kami with my co-director. Kasi siya yung, at that point, ano bang role mo siya? General, may something, Stage manager ako. Stage manager, yeah. Yes. Stage kaya manager. Kaya pinapagalitan mo yung mga... Oo. Nagko-choreograph ako kahit di ako marunong sumayaw. Kasi walang nagsistep up. Sabi ko, sige, ganito, ganyan. Wala. Yeah. I think at that point, like parang, pwede si Shai kasi, like parang, ikaw yung parang malakas loob. Ay, kasi yun ako namin kasi lahat ng babae ayaw. Kasi natatakot sila kasi yun yung main role. So, na-remember lumuhod kami. I think lumuhod ba ng ewan ko kung may lumuhod talaga ng for real. Pero yun yung na-remember ng utak ko, yung ganong vibe. In sarcastic na luhod, parang gano'n na Yeah, yung parang Shai, sorry, pero at the same time, we need you. Alam mo, parang yung kalahating, sorry, you had to do this, but we need this. We need you. Parang gano'n. And to be fair, you stepped up. You stepped the fuck up. As in talagang with the limited... Yung sabi mo, kasi nga, it's a collective trauma natin. Sabi mo, 2 weeks na lang before yung event proper. Pero ako, like, I remember a month pa. I guess na-delay siya for a bit. Pero like, parang... Magkaiba tayo ng memories sa trauma. Basically. Pero like, parang, you stepped up. Yun yung parang very impressive sa'yo. And yun yung laging sinasabi sa'yo, consistently naman ng tao din. Hindi lang galing sa akin talaga. From people din all around us na kung alam nila yung production behind the scenes, like alam nila na wow, talagang on very short notice na gawa to ni Shai. Alam mo, unbelievable. Naalala ko bakit parang lagi kong sinasabi na 2 weeks lang siya. Ang plan kasi that time, dalawa kami. So ako yung ang tawag doon, alternative? Understudy? Prospect. Yeah, understudy yun. Yeah. Ayun, understudy. So, understudy ako. Ang plano that time, sa first show ako. Like yun kasi parang rehearsal lang. I remember. Yes, tama. Yeah, diba? And then, yung isang bell natin, yung isa natin, man. Yeah, fine. Nasabi natin kung ano yun. Yeah. Okay. Sorry. Yung isa natin. Ayaw sabihin parang Voldemort yung no? Wait lang. The role who should not be there. Just to be clear, side na pag-usapan nyo na. napag-usapan nyo na sa past episodes. Nasabi ba namin yung role? Yeah, pati yung mismong production. Okay. Yeah, sa past episodes. Nasabi ko na pala. Kasi si Kaloy is Lumiere, I think. Oh, yes. Okay. Nasabi na namin. Yeah. It's just something that, depending sa tao na kausap. Hello, ako po yung biggest fan ng Midnight Crisis. Sobrang impressive, right? Ang impressive na memory niya. Ang cool. Pero yeah, like, tama ka. Sabi mo na. Yeah. Ikaw si Belle. Basically, ikaw yung bida. Yes. Yung Beauty and the Beast. Ikaw yung beauty sa Beast. Sabi ko nga, Belle the Beast talaga dapat yung title. And then,
understudy lang ako, and I was supposed to be the first show actress or the first show performer. Tapos yung isang belle natin, which is siya talaga yung belle natin, she will do the last show. Kasi yun talaga yung yun talaga yung bongga, yun talaga main show, yeah. And then parang 2 weeks away na nga lang, nagba-back out siya. Sabi niya, magma-mother na lang daw siya. She's the mother. So, syempre, ako na alam mo yun na, understudy lang dapat ako, tapos bigla ako na yung sasalo ng lahat ng 2 show, sabi ko. So, wala na. Yung parang, alam mo yung kahit malakas yung loob ko, syempre, hindi ako confident with that time lang na meron tayo. Mm-hmm. Lalo na hindi ako confident kasi sa boses ko. Hindi mataas ang range ng boses ko, tapos ang taas pa ng mga kanta ni I mean, it's not for me, hindi para sa boses ko na. Kasi perfect siya dun sa voice, di ba? Yun pa lang, ang taas ng range ng boses. Tapos bigla, bakit? Ganun. As in. Tapos naalala ko pa nung nag-perform tayo yan. Merong, sa gown ko, sa ilalim ng gown ko, may pandesal akong dyan sa... Oh my God! Bakit ka pinalo pandesal? Parang tinuturo na, what's that? Gaganon yung mga yung mga judges yata or something, mga nanonood. Sabi ko sa sarili ko, okay, sige, isadsad na natin to. Minsan ang kahihiyan na lang, mga ganon. Tapos, ganon. As in, ganon ko siya naaalala. Tapos, talagang niraraos ko. And very heady ako nun. Very heady talaga ako sa mga scenes nun. Kasi, first time ko nag-theater, wala akong background sa theater. Isa lang naman akong batang saan lang napulot. At, ayun, hindi ko pa alam yung mga yung Lea Salonga na dapat yung voice mo, yung meron projection. Oo, may projection. Oh yeah, yung projection. Yung mga ganyan-ganyan. So, parang ngayon ko siya na wala bata ako nun, wala pa ako masyadong alam, I was not educated. Tapos minsan, pag nasa banyo, ganyan, makanta ako ng mga Disney song, tinatry ko na yung tamang projection, ganyan, ganito pala dapat. Tapos tinatry ko. May echo sa bathroom, True. So, mas At alam mo Sain, kung paano siya naging trauma sa akin. Kasi tinatry kong kantahin yung mga songs niya, ni Belle, sa banyo. Tapos tinitignan ko yung difference nung ako dati at ako ngayon. So parang alam mo yun na, okay, sige. Baka talaga at that time, wala Yun lang ang kaya mong ibigay that time. So parang, okay. Ibigay na natin yun. Wait, so sabi mo like, tinignan mo yung old version mo and yung reflecting on your, kumbaga ikaw ngayon reflecting on your old version? Iba yung sinabi mo? So like parang voice, like yung performance ko, ganun, parang ganun. Gotcha. Do you think like parang ano bang word? Retrospective trauma ba? Like kung ba nung na-remember mo na lang na biglang nag-input sa utak mo na okay, traumatic to pala. Yung pinagdaanan ko with something na like ganun ba yung nangyari sa'yo? Ang lang kasi sa akin, I know na hindi ko nabigay yung buong ako. Like yung best ko at that time. Kasi nga, masyado akong nag-self-doubt na parang wala, ako lang yung nandito kasi no choice na. Alam mo yung ganung klase ng pero ang sa akin lang naman nun, syempre para sa ating lahat sa buong production na wait lang, kung wala talagang I mean, ako lang yung nakikitang pwede. So sabi ko, sige, na natin. Pero yun nga, kaakibat nun talagang wala, ikaw na yung nag-step up. Kailangan mo ng panindigan. Alam mo ba nung years later, nag-voice record ako niyan nung kinanta ko. Yung kanta ko kay Papa, kay ano kasing pangalan niya? I forgot. Yun. Yung tatay ni character. Tatay niya, yeah. Ayun. Tapos, in-story ko yun sa Instagram. Oh, wow. Tapos, nag-reply si Micah, yung kaklase natin. Tapos, parang yung audio, niya, natin yun, like, kasama siya sa vocal, coach or something, yeah. Tapos, sabi niya ganun, wala, na-touch lang ako sa message niya na parang sobrang hanga daw siya na nag-step up ako at that time. Sabi ko, naiyak ako noon as in. Oh, wow. Kasi sabi ko nga sa'yo, parang trauma siya sa akin na parang yun na yung naiwan sa mga tao na failure yung yung production natin. Parang gano'n. Yung parang meron kang something sa'yo na you are wanting to redeem yourself in ways na ikaw na lang ang makakaabot kung paano. Tapos, yun yung ginawa ko. Tapos, may tsena akong caption nun. Tapos, yun, nagulat ako na
nag-message si Micah ng sweet message na hinahangaan daw niya yung courage ko at that time. Na, which is na-appreciate ko kasi, alam mo yun, more than the failure that they saw, ganun, parang they saw the courage behind, mga ganon, yun lang. Yeah. Wait, gusto lang ko ka, like, parang biglang may umano sa akin, like, feeling, biglang umano sa akin just now. Kasi kakwento ko, I just, parang may regret sa akin na parang hindi, kasi, syempre, kami dalawa yung co-director. Kami basically nag-lead. Kami nag-point sa kung anong direction. Hanggang ngayon pa rin regret ko, like, almost mag-isang dekada na later. But I feel like, sabi mo kasi, like, katulad niya, like, it reinforces sa akin lalo. Okay, mag-share na ako ng very vulnerable something. Na parang I failed all of you in a sense. Kasi, like, yun yung naging last nating mark. Hindi naman expect na last yun. Pero that was something na, alam mo yun, failure on my part na hindi ko na-anticipate yung parang yung responsibility hindi ko na pantayan. Kasi din mo ngayon, like, hindi ko, you know, like, yung kinukwento mo right now, hindi naman siya necessarily, I feel like, pointed at anyone, but yun yung na-feel ko na, like, parang sa akin tumama in a way, you know, parang parang disappoint ko kayo. Yun lang. It just sucks lang na ina-hold mo pa rin yun. In a way, kasi hindi nyo naman fault yun eh. Hindi nyo at all fault yun. Yung leadership talaga yung kami talaga yung kukulang sa like foresight, sa planning, sa everything kasi para mangyari yun. And parang yun yung least na gusto ko mangyari especially sa inyo. And parang you hearing yung sinabi mo right now, it's just something na like parang it sucks na like you had to go through that right after, even years after, di ba, may quote unquote may trauma ka pa rin. It just sucks na like parang in a way I did that sa'yo. Is that too like, is that like it's just I'm navigating yung feeling that I'm having right now nung kinukwento mo just now, like parang yun yung nakuha kong vibe na it just sucks na like, you know, kasi ito yung thought ko after the show eh. Na, kaya nga sorry like, ka ng sorry yata nun. Grabe ka. Yeah. Hindi naman. Medyo masyado, like, pero like hanggang ngayon kasi like, it's just something na like, alam mo yun, nag-stick sa inyo negatively. It's something na like, pinanghawakan ko pa rin. Hindi na ganun kabigat. Kasi syempre, dapat tumagal din pa noon. Pero alam mo, like, hanggang ngayon, I guess, nandun pa rin yun. I guess trauma nga yun. Yung pala yung trauma. Like, parang no. Pero yeah, I just, gusto ko lang mag-sorry talaga doon. Hanggang ngayon, nag-sorry ulit. It's just something like, yeah. Ay, nag-step up ka, like, hindi, parang sa Goodwill Hunting yung film, it's not your fault. Okay? It's just something na like out of your hands talaga yung nangyari to. And to tell you, it's not your fault as well, Sign, no? No, I don't know. Hindi kasi, hindi mo naman kasalanan na may commitment issues yung mga kasama natin na nag-commit na in the first place, di ba? Lalo na tayo nun. Syempre, outside the productions, meron din tayong sarili-sariling ano. And sobrang na-appreciate ko kayong dalawa ni Direk kasi okay yung environment natin. Parang hindi ako nakaramdam ng any toxicity. I mean, alam mo naman sa production. May mga bad apples. Sigawan, mga ganyan-ganyan. I mean, panatag yung ano ko. As in hindi kasi ako dito. Ilan lang sa mga tao yung parang panatag yung loob ko when it comes na parang sila yung nagdi-direct sa akin or something. Pero sa inyo at isa ko at that time na parang I trust you guys enough na hindi nyo ako pababayaan. And hindi naman natin pinabayaan ng isa't isa. It's just that talagang limitado na lang yung oras natin. Alam mo, siguro ito din yung tamang pagkakataon kaya parang pinag-meet tayo na mag-sorry tayo sa isa't isa ng mga bagay na hindi naman natin talaga kasalanan na binubuhat pa rin natin hanggang ngayon. Na parang, it's just a college musical na it doesn't define who we are today, parang ganon. So, yun. But for a while, it did. I guess yun, right? Like, parang yun yung idea ko, right? Kasi it doesn't define you, but for at least a while, a moment in your life. It did. Yeah, and parang yun yung parang, I felt like that doesn't, didn't need to happen. Parang gano'n lang. So, it's something like, may regret doon. Parang gano'n lang, yeah. But I get what you're saying, yeah. So, thank you, like, for assuring me. What's that? Grabe, Sai. Yeah, I still feel bad about it, but yeah.
That's what I think. Nagtabasa kami ng vulnerable. Actually, sorry about that. Gusto kong gumawa ng, gusto kong mag-interject, gusto kong gumawa ng snarky remarks or anything. Pero hindi, masyado ko na-enjoy si Sign maging vulnerable, tapos si Shai na i-comfort si Sign, tapos si Sign ka-comfort si Shai, tapos parang, this is a dynamic na parang director, tapos yung main actress, cute naman. Ayun, parang, kaya pinapanood ko lang kayo, kumbaga, swerte. Yun pala ang perk ng pagiging biggest fan ng Midnight Crisis. Alam niyo, thank you, Alice. I appreciate it. Yeah. Hindi, pero totoo naman yung sinasabi niyo pareho. Okay, hindi niyo nasabi na ni Shai, sasabihin ko lang ulit na Sign kahit director ka, ayun, merong mga things na out of your control. Kasi sabihin natin na kahit literal na lumuhod kayo dun sa mga sa ibang sa ibang main actresses, kung desidido silang umalis, aalis sila eh. Kasi wala naman silang pure commitment na parang may kontrata, ganyan, na kailangan magsistay sila sa role nila, ganon. So, ayun naman, sinabi din ni Shai kanina na parang it's just a college musical. So, to some degree, tinitignan nyo yun ngayon as ayun nga, it will not and it should not define who you are right now. Pero sila tinignan nila yun as okay lang kahit if I leave my commitment in this, tapos parang tas siguro din nila na-consider na I'm throwing a lot of people under the bus while I'm doing this, na parang aalis ako dito, tapos ang daming madedehado na dapat sa akin meron ng plano meron ng buong production, tas kasama dapat ako doon, tas biglang it's either lilipat ako or aalis ako. Ayun, kumbaga so hindi nyo kasalanan, pero hindi ko rin naman kilala yung mga actors and actresses na umalis or lumipat. Katulad kay Kaloy. Si Kaloy nagkasakit, 'di ba? Tama ba? Oh yeah, yung ayun. Yeah. Kumbaga, meron din siyang case. It's just that decidido siya na okay, ano ko 'to. Pero hindi lahat ng tao merong ganong uri ng dedication. Kahit si Shai, merong ganong courage, merong ganong dedication na, okay, kahit ilang weeks na lang, itutuloy ko to. Kumbaga, it's not the actress's fault as well, pero sana naiintindihan nila yung bigat ng consequences after dun ng decision nila. So, ayun, kumbaga, you did it as a production, siguro you answer to it as a production as well. Hindi kukunin ng director or ng isa sa mga director yung karamihan ng ng blame. There's no one actor or one actress who's to blame for it. Kumbaga, pinasok nyo siya as a team, pinasok nyo siya as a production, whether it be college requirement, kaya kailangan magkakasama kayo whether you like it or not. Pero dahil pinasok nyo siya ng magkakasama, lalabas din kayo at pananagutan nyo rin yung kung ano man yung kalabasan. Magkakasama. Ayun. Kaya, in other words, sa inyo pareho, don't beat yourself up for the things that you did. Yan, sakit ko yun actually. Sakit ko yun. Kumbaga, so, it's I'm working on it. Sa pagkakaintindi, or sa pagkakarinig ko sa pagkasabi ni Shai kanina na, yun lang yung kaya niyang maibuga dati. Sasabihin ko rin yun, pero sasabihin ko siya in a positive sense na yun lang yung kaya kong ibuga dati. Pero that only means na marami na akong kayang ibuga ngayon or mas marami na akong naibubuga ngayon. That's a good point. Kumbaga, if you look back, like in retrospect, dun sa mga stuff na hindi mo nagawa, tapos ngayon nafe-feel mo na parang second nature na nagagawa mo na, or na kumakanta ka sa CR tapos yun na yung naririnig mo na parang merong improvement. Mas na-emphasize ngayon yung improvement na kumbaga, okay, you don't have to always redeem yourself to other people.
just as long as you know that you have redeemed yourself to yourself, feeling ko okay na yun. Feeling ko that's enough. That's a great way to put it. That's a great way to put it. Yeah, like it's just proving to yourself na like, no, like I've grown since then. Yeah, you do you, diba? Ang tawag dito, siguro ang common denominator namin ni Sign is people pleaser. In a way, thank you. Very talaga. Nakita ko paano kami nagpi-people please kanina sa comfort. Yes. And ayun, yun nga, gusto ko yung sinabi mo kanina, Aldous, na pumasok kami doon as one team, kaya lalabas kami doon as one team. Walang iwanan, kasi iniwan na kami nung iba eh. Parang, mag-iiwanan pa ba tayo? Parang yun. Salamat. Parang may, nag-heal something sa akin. May nag-heal sa akin. Akin din in a way, Kasi narinig ko yung side when yung damage. yung nangyari after, right? So like parang, napaano ka bit, but, thank you for assuring me. In the end, Saka ang ganda ng may outside body dun sa na yun, sa scenario. Sa event. Oo. Event din. Ang dami nangyari dun, Aldous, hindi mo alam, okay? Yung kinuwento ni Kaloy, okay? Na-hospital siya. Nandun ka siya, right? Yung hinawakan ko yung kamay niya. As in. Ayun, si Shai nandun. Nandun si Shai. Hinawakan mo yung kamay. Yes. And yung co-director, di ba? Yung parang sabi ko, you can say no. You can say no, and if you say no, okay lang. Like, I will hold yung yung drama scene. Oh, yeah, drama. Man. Kasi like talagang pinapauwi na siya ng parents niya. Di ba? Tas, alam mo, like, sabi ko, ako nang bahala. Okay, just, gusto ko lang malaman mo na at least choice mo to. Diba? Hindi ka pilit. Parang ganun. Sorry, nagpa-podcast nga pala tayo. Sa viewers, pati sa listeners namin, balikan nyo yung episode na kasama si Kaloy. Hindi ko na kabisado Provinciano Turn Live Streamer, I think yung title doon. Yun. Panoorin yun for more context dun sa nangyari. Sa side ni Kaloy. Tapos si Kaloy naman, I think, is supporting cast. Kasi siya si Lumiere. Pero ang bigat nun kasi ano siya eh. Tapos may sakit siya. Tapos nagkasakit. Tapos nagkasakit siya. And stuff. So, kung gusto nyo ng additional context sa pinag-uusapan sa ako kasi alam ko, kasi napakinggan ko na tapos na-realize ko para tayong historian ng event na yun. No? Like siya, bigla ko napa-zoom out. Like, yung iba't ibang testimony. Para I was there. I was there sa production. And it was, man, the stories. Parang ganun. Parang tayong veterans na I was there. Nakita ko. I was on D-Day. Nakita ko yun. Nandun ako sa pre-prod. Man. Ang fun lang. Okay, pero likot tayo onte kasi ito yung gusto kong main topic. Hindi ko in-expect yun, by the way. Hindi planado yung namin, open heart, na like, nag-open up kami, nag-heal. Pero ito yung gusto ko, like, connected siya actually doon sa growth na sinabi ni Aldous and yun, sinabi mo siya kanina. Kasi, yung part of me, kaya gusto ko reconnect sa'yo kasi I came across yung iyong personal blog account sa Instagram. Namin ipa-plug. So, Letters of Soledad. There we go. So, lore, hindi lang magaling si Shai sumayaw at kumanta. Magaling din siya sa poetry. Sa pagsusulat, sa writing, art of writing. And, kailan ba namin to, ewan ko kung kailan namin to, like, kung kailan mo to confidently inano sa amin, like, parang kaya ko to. Kasi since I remember ko, pag meron tayong project na may writing, Shai? Can you beef this up, this script up, para gano'n? Kung tumatakbo na kami sa'yo to maglagay ng meaning doon sa sa mga script namin na puro comedy lang talaga. Pero yun, like parang meron kang dispersal project and gusto ko lang like i-explore natin yung mga, kasi ang dami, pero may yung mga nag-stand out sa akin personal, and maybe sa'yo Aldous din may nag-stand out na stuff, pero ang nag-stand out sa akin is very relevant. Yung post mo, realizations at 25. Meron kong ginawang post about that. And gusto ko lang yung line na sinabi mo here. Nasa na ba yun? At 25, I realized I don't have to chase titles just to validate my existence. Marami pa to, pero like, ang point lang dun is, tas may sabi ka ba, life really does not mean anything but to live your days while you're given the chance to. Nag-stick sa akin yung kasi, yung nag-25 ako, ang dami nag-change. Kasi recently lang, nung March lang ako nag-25. Relationship-wise, like personal life-wise, tsaka like parang, like
introspectively, the word ba yun? Sa introspection, right? Parang I feel like may nag-reconfigure sa utak ko nung pumatak yung 25. It's weird. It's so weird. Yeah. I don't know if like na-experience yun ng 25 kayo, but sa akin personally nangyari yun. To the point na ang daming nangyari since then, since March. And part of that kasi is nagkaroon ako ng quarter life crisis. You can call 25, right? Kasi like, I look around yung peers ko. Of course, kasi, medyo, yun nga, like, late na ako nakagraduate, right? So, sa mata ko is, huli na ako. Like, parang I'm catching up sa mga original batchmates ko or sa original na timeline. Yun yung perspective ko eh. May original timeline ako and lumihis. Umano ako dun. Lumihis, yeah. So, like, parang since then, like, kailangan ko habulin sila. So, alam mo, like, parang yung mga people, tsaka, mga malilitle stuff, like, may mga people na nagpapakasal na, hindi naman sa big deal sa kanya, pero alam mo, like, parang, yung life changes sa kanila is, like, sobrang lawak compared sa nangyayari sa kanya ngayon. And parang doon ako napaisip na, like, masyado ba akong mabagal? O ang bilis lang nila? Parang yun yung naging thought sa utak ko that time. And yung titles na, yung sinabi mo dyan, ang nagsik sa akin doon is yung, 25 na ako. Anong masasabi ko sa sarili ko na pwede ko ipagmalaki sa iba? Right? Like, anong role, anong like job title ba yan? Or like parang experience sa kaya mong palandakan sa kanila. Na-experience ko na to, napadaan ako parang gano'n. And parang doon napaisip ko, bakit need ko yung validation ng ibang tao para ma-validate ko yung sarili ko? In a way. Parang may toxic cycle siya na, of course, hindi healthy. Right? So, parang yun lang yun. Kumbaga kaya tumama tong 25 and of course, like, still, I'm working on it. Pero like, I need to like hold on to yung sinabi mo here na wag ka matakot na to make mistakes and to learn from those mistakes. I don't know kung medyo cliche, right? Pero like, it's just something na like, nakakatakot sa akin for me. Nakakatakot magkamali. Kasi feeling ko too late na lagi. Ang weird, right? Like, parang no room for error, ganun. Yeah, I feel like it's an insult na sabihin na parang masyado na matanda habang kausap ko yung 60-plus-year-old na tao. Alam mo yun, pero like parang that's what I felt na 25 ako na parang I'm getting older and parang wala pa akong nagagawa, quote-unquote, kung ano man yung gawa na yun, right? So like, yun lang, yung gusto ko i-share and ngayon siya, ibabalik ko sa'yo. What do you like sa ganung thoughts? Like, have you had the same thoughts or like parang what do you like say sa ganung thoughts na sinabi ko just now? Oo. Kasi 25 is just it's a number na like, ewan ko, hindi ko na-notice na may sapak pala sa akin. Parang ganun. As in. Kasi, wala eh. Sa exposure natin sa social media, makita mo yung mga kaedaran mo. Nagta-travel, ganito, ganyan. Minsan nga, mas bata pa sa'yo nakakapag-travel na. Sabi ko nga, ay, sana all. Parang taray, ganyan. Ano bang ginagawa ng mga taong to sa buhay nila at nagagawa na nila yun. Samantala ako, hirap na hirap. So, sabi kong ganun na, hanggang sa sabi ko na lang, parang wala kung i-compare mo talaga yung life mo sa iba. Hindi ka talaga magiging masaya eh. Kumbaga, wala, ito kasi yung past mo, ito yung kapalaran mo, ito yung status mo sa buhay. At ito yung priorities mo sa buhay. Kasi maaring sila, hindi naman nila priority ang family na magbigay or something. Kaya yung sahod nila sa kanila lang. Alam mo yung gano'n na iba-iba tayo ng prioridad. At ako yung priority ko is makatulong ako sa amin na sabi nga nila, magtira ka naman sa sarili mo, ganyan-ganyan. Pero wala nandun kasi yung puso mo dun sa mga tinutulungan mo. Kaya, alam mo yun, what's money naman kung iaano ko lang sa lifestyle ko na nakikita ko sila na nagsasuffer din. Sabi ko ganyan, wala, yun talaga. Dun, babalik ako sa values ko at titignan ko kung paano ako magiging kontento. Parang ganun, na nakikipag-unahan, parang laging nakikipag-unahan, parang lagi kang may hinahabol. Mahabol ka ng oras, umahabol ka ng tawag doon, validation sa iba na ang point lang naman ng buhay ay spend mo yung bawat araw mo, kung paano man. At yung legacy, yun parang hindi ko na siya masyadong inaano na, mamamatay din tayong lahat, makakalimutan din tayo ng lahat. So what's the point of leaving a legacy na, basta ang importante maging mabuti kang tao. Yun lang. Parang, yun yung, parang sa akin na, sa iba man siguro parang ang baba naman ng pangarap mo. Pero parang alam mo yun, sabi ganyan, wala. Parang, kontento ako kasi yung peace of mind ko, yun ay mahal Mahal ang peace of mind ko. Kung kapalit ng peace of mind ko ay ganun kadaming pera pero wala na yung makakatulog ka sa gabi ng payapa.
okay na ako. Sabi kong ganun. Kasi, pagka inakyat mo ng corporate ladder, mawawala ng peace of mind mo. Kasi nararamdaman ko na yan. Kasi na-promote ako sa company namin. Though hindi naman ako mataas sa position, pero I'm somewhat on the support na. So parang unti-unti na ako nawawalan ng peace of mind. Sabi ko, hindi, hanggang dito na lang ako. And if ever man lumipat ako ng company, I will stay dun sa lang. Kasi yun din yun din ang bayad mo. Tapos, halimbawa, tumaas ka ng konti, pero grabe na yung stress level. So parang, sige. Huwag masyado maging bida-bida sa trabaho. Parang gano'n. Kasi, wala. Lalo na dito sa Pinas, di ba? Hindi naman dumadagdag ang sahod. Dumadagdag lang ang trabaho. Wala. Ganun lang. Yun. Yung parang, yun. Wala. Anong, just follow-up question lang in a way. Sorry. Ano yung, bakit mo to sinulat? Anong lore? Like, ano yung nag-spark sa'yo to write this? Itong realization sa 25? Ano kasi yan sunod-sunod nakikita ko yung mga stories, yan, sa Instagram. Tapos, I was trying to, alam mo yun, maghanap na ng bahay. Mag-invest na, ganyan. Tapos, alam mo yun, parang as in sa gabi, parang, ay, dapat ganito yung budgeting ko para makaipon ako. Parang masyado ko nang pinipressure yung sarili ko to the point na hindi talaga achievable at this time. So, bakit pinipilit ko pa? Alam mo yung ganun, na to the point na hindi na ako makatulog ng maayos, kakaisip na paano ko a-achieve lahat yun ng gusto ko sa buhay. 25 pa lang ako. 25 pa lang tayo. Parang ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay natin. So, parang, huwag masyadong, yun nga, bugbugin yung sarili. Parang ganon. Yun. I feel like naging sakit ko siya kasi yung sa'yo 25 pa lang ako, yung akin is 25 na ako. Yeah. Yun nga. So, yun yung pressure. I guess paano mo na-shift yung perspective mo doon? Kasi I feel like at one point, nasa same kang lugar ko right now. Or hindi right now, but yung at one point na parang 25 na ako. Yung sinabi, hindi ka makatulog. Paano mo na-shift yun into a more positive na mindset? Anong ginawa mo or anong nangyari? Actually, ang nakapagpa-change sa akin ng perspective is yung client namin sa work. Kasi, kasi din siya, Pinoy din siya. So, parang, I was trying to find a side hustle. And then, parang yung side hustle na connected doon is related sa bansa kung nasan siya. So, nagtanong lang ako sa kanya for research, ganyan. Tapos bigla, alam mo yun, yung parang naramdaman niya na nagmamadali ako sa buhay. Siya kasi mas medyo matanda na siya. Tapos, alam mo yung sabi ko ganyan, ang hirap po kapag parang maliit ang sahod, ganyan. So, nagrarant ako sa kanya. Hanggang sa sabi niya ganun, totoo din, sabi niya ganyan. Ako nga din yung sahod ko, parang napupunta lang din sa rent. To think nasa ibang bansa siya ha. As in, nag-migrate na sila doon. Tapos yung, nag-rent pa din pala sila. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya ganyan, what's important is, we have parang, roof. Parang may, parang meron silang tinutuluyan, meron silang napuput na table sa food. Napuput na table. Ang funny na. Ano ba yan? May nalalagay na pagkain sa lamesa. Alam mo yun? At meron silang, hindi sila homeless. Hindi sila, alam mo yun? Oo nga, no? Parang sa kakaano natin ng, mas gusto natin ng more, hindi natin nakikita na malayo na din yung narating natin. Kaya we have enough. Parang ganun. Ay, okay. Oo nga, sabi niya. Sabi niya kasi maikli lang talaga ang buhay. Sabi niya, learn to have fun. Sabi niya sa akin ganun. So, parang yun yung nagpaano sa akin. Kasi na siya, feeling ko mid 30s or early 40s. Parang ganun. So, kung siya, alam mo yun, nag-struggle pa rin. Pero yung lagi niya inisip na okay lang. Parang wala. Talagang at least, parang yun, yung maging grateful. Hanapin mo pa rin yung bagay na meron ka kaysa dun sa mga wala ka. Sobrang cliche, pero alam mo yun, parang kapag ka talaga, yun na lang yung maiisip mo na wala pagka matutulog ka na, minsan nakaka-drain na iniisip mo yung mga bagay na wala sa'yo. Pero to think na
ang dami ding bagay na binigay sa'yo kahit hindi mo hinihiling. Parang ganon. Alam mo yung, okay, dun na ako na mag-stop, masyadong mag-pressure sa sarili. Ganon. To take every day, ayun lang, one step at a time. Yeah, like, yeah, well said. Kumbaga, wala akong ayaw masabi, yeah. Just something like parang wake up call in a way. For you, yeah. I forgot to ask this kasi there's something that I should have asked a few questions ago. Like, why to nag-start, by the way, yung Letters of Soledad? Like, what made you start this, like, project or hobby? Ano mo dito? Definition? Yes. Ang kasing Letters of Soledad, ewan ko kailan na lang yan eh. Kasi nauna yung sa main account ko. Meron lang akong album doon. Obra. Yun yung title niya. So, doon lang ako nagpo-post on. Kasi hindi pa naman uso yung mga pages. I mean, meron ng mga pages nun, pero hindi pa siya ganun na lahat ngayon meron ng page. Tapos doon lang nag-start na lahat ng mga naiisip ko. Minsan nga feeling ko ulit-ulit lang yung mga mga napopost, yung mga content ko doon. Pero ayun, binabasa naman ng mga tao. Sige, sabi ko, okay, tuloy lang. Hanggang sa ayun, nag-start na akong gumawa ng page. Tapos, hindi ko rin expect, kasi hindi ko talaga pinopromote yung page nung una. Tapos, post lang ng post, ganyan-ganyan. Tapos, sinishare ko lang siya sa Facebook ko. Tapos, yun, if i-visit nila, ganyan-ganyan. Pero formally na, parang later on ko na lang siya pina-plug. Parang ganon. Yun lang, kasi ang pinaka naging outlet ko sa buhay, siguro. Kasi ever since nung dati pa, mahilig na akong mag-diary, ganyan. Mahilig na akong gumagawa ng kwento, kunyari. Pero yung mga kwentong ginagawa ko, mga talaga, totoong nangyayari sa buhay. Kasi hindi ako marunong gumawa ng tawag doon, fiction. Yun ang struggle ko naman. Kaya nga tula lang ako, hindi ako sa nobela or something. Tapos, naalala ko, nag-start talaga yung writing ko. Yung writing interest ko, grade 6. Grade 6. Kasi yung last period namin nun is English. Tapos, very excited ako pagka magpapa-essay na yung yung teacher namin. Ikaw yung one of those bata na like parang essay time, yes! Tapos yung iba, what? As in. Shy, come on. Pauwi na tayo, magsusulat pa tayo. As in, last period pa, parang 4:30 to 5:30, tapos magpapa-essay. Tapos alam mo yung magbibigay lang yung teacher ng topic. Tapos parang, ayan na, flowing na yung thoughts ko, na-excite na akong magsulat, ganon. Ang una ko pa nga nung ginagawa, nagda-draft muna ako. Draft muna yan. Wow. May time limit pero nakakapag-draft ka pa. Nice. Oo, as in, and tapos pagka, alam mo yung parang syempre sinusort mo na yung thoughts mo, ganyan. Pag nakita kong, madumi na siya. So, kailangan ko talaga ng final na na paper. O doon ika-copy-paste ko pa siya nun. As in, tapos cursive pa yun, ganyan. So, wow. Yun, as in, na-excite ako. Ang nangyari pa nga nun, kinuha nila ako, like, di ba yung mga campus journalism nung mga bata tayo? Oh, yeah. Ganyan. Kinuha ako editorial writing yata. Oo, editorial writing. Pero sa Filipino. Filipino ka. Ano ka ba? English ka ba? English yung essay na yung excited ako. O, yan. Tapos, yung kinasanayan mong isulat is English? Okay lang din naman. Kahit kasi alam ko, barok-barok lang naman din yung English ko nun. Ganyan. Pero pagka as in, sanaysay or essay, Filipino, parang okay ako. Tapos, kinuha nila ako nga. Diyan, lalaban na kami. Punta kami dun sa National High School dito sa amin. Ganyan. Tapos, ang nangyari, naligaw ako ng building, No way. Hindi man ako nakapag-try. Oh no. As in, sabi ko yan. First time ko yun. Tapos ang nangyari, excited pa ako, may baon akong pera, may baon akong ganyan, kasi ito yung plano, ganyan. Tapos bigyan niligaw kami ng building. Wala na. Tapos yun, pauwi na, lang kami, kumain kami sa fast food na, parang alam mo yun, bilang ikaw bata ka na parang, nasayang yung araw. Saka, never ko na na-experience sa campus journalism. Never ako lumaban na or whatsoever. So, parang yun. Tapos, yun na. Nung senior high school na ako, di ba may creative writing na subject sa, sa UMS. Yan.
Tapos parang doon na bumalik. Kasi yung teacher ko talagang mapiga siya sa amin na ilabas nyo lahat ng creativity nyo, ganyan-ganyan. Tapos yun, may mga activities kami, writing activities kami. Tapos parang doon ulit na kiliti yung natulog kong di mo, grade 6 tapos grade 12. Alam mo yung ganun? Oo. Alam mo yung lagi akong may na kailangan ko i-redeem yung sarili ko siguro. Kaya din siguro ginawa ko ulit yung page na yun. Kasi yung grade 6 nga, hindi mo na yung sarili. Parang laging ganun yung nangyayari. So parang, ikaw na lang gumagawa ng paraan para maano mo yung sarili mo. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa college na. Kasi grade 12, pagka-graduate, nag-college na tayo, yan. Tapos dun na, start ko na yung obra ko na, yung album ko na obra. Yan. Hindi nag-focus ako sa mga broken chena, gano'n. Kasi yun yung sikat na yung hugot-hugot, mga gano'n. Oo. Ngayon kasi medyo nag-mix na, may life stories, may Yeah. So parang yun. Ang nakakapagtaka nun, wala naman akong boyfriend, pero talagang yung hugot ko, talagang And parang dun ko din na talagang makakapagsulat ka kahit hindi mo eksperyensado yung isang bagay. Parang alam mo yun, pag you'll find a way kasi. Diba? Tsaka, sabihin man nila na hindi ako manunulat, hindi ako writer. Kung may, tao ka nakaka-experience ka meron kang masusulat. Anong gano'n. So, yun. Yeah, well put. And then, yun. Si Letters of Soledad. Yun na. Kasi nabuhay na siya. Ang dami bang pangalan yan nung una? Mga original names? Alam mo yung pagiging ko? Ewan ko ba? Nung una yan? She's an astrophile. Diba? Very jeje pa ako nun. As in, kasi very nung ginawa ko talaga. Wanderlust, parang gano'n. Nung ginawa ko talaga yung page na yon, sobrang dati pa. Parang, as in secret page lang kasi siya Meron pa nga akong mga sinulat na medyo dark na hindi ko na, dinilit ko nung medyo na ako kasi, hindi pala pang to. Hindi pala siya friendly. Ganon. Tapos naging siya, yun? Mga tula sa aking taala-arawan. Parang ganun. So, parang, then after nun, yun na, yung Letters of Soledad na. Ano yung Soledad? Like, maybe uncultured or something? Ano yung... Wala lang. Yung solitude na Parang ganun. Solitude. Soledad. Tapos yun. Parang lang, M lang. Yun lang. Ganun. Sa M. Yun. Carlos, what do you think? Medyo observant ka ngayon Yeah. I mean, hindi, actually, sobrang hindi pala. Actually, ang weird na parang sasabihin ko to, pero sunod-sunod kasi yung guest namin. Ako kasi nagsusulat naman ako ng kanta. Song person. Tinitignan ko naman, like yung proseso, kung saan nagkakapareho pati nagkakaiba, pag gumagawa ng kanta sa tula. Kasi magkalapit yun super magkalapit Kumbaga may tunog lang yung lyrics, pati may metro minsan. Although meron namang mga poems na meron ding meter, yung haiku and stuff. Haiku lang naalala ko kasi yun yung laging ginagamit noon sa elementary. Pero meron lang nag-stick sa akin na sinabi mo kanina. Sinabi mo na hindi ka gumagawa ng fiction. Pero somewhere down the line, sinabi mo na kayang-kayang magsulat kahit hindi mo experienced isang bagay. Ang contradicting ko doon, no? Kasi parang hindi pa parang ando na yun sa parang fiction. Like, So, siguro ang naiisip ko doon is mas naglilin ako doon sa pangalawa mong sinabi na madaling magsulat kahit hindi mo na-experience yung isang bagay. Pero, it's not much so that it's fiction. Pero it's more so na kahit anong nagmamanifest sa utak natin, it's as real as it gets. Kahit hindi siya yung na-experience natin. Na parang, kasi tayo din naman yun parang nag-frame ng kung ano yung realidad natin. So, kung ang realidad
na naiisip natin ng imagination natin is parang, ano kaya feeling na maging broken? Ano kaya feeling ng magmahal? Ano kaya feeling ng mahalin? Ganyan. Tas yun, kumbaga, it's as real as it gets. Kahit hindi mo siya nafe-feel first-hand right now. First-hand, kahit hindi first-hand. Although, ang mahirap doon is kapag contradicting yung nafe-feel mo in real life tapos yung isusulat mo. Like sabihin natin, gagawa ka ng about love pero heartbroken ka. Or gagawa ka ng heartbroken pero sobrang in love ka. Alam mo yun? Like, o kaya, magsusulat ka about hope pero wala kang hope. Actually, i-correct ko rin pala yung sarili ko noon kasi merong a few episodes ago sinabi ko na nainis ako kasi feeling ko hindi sincere si Moira kasi puro heartbroken yung sinusulat niya tapos masaya pa siya sa asawa niya noon. Hindi niya pa alam na niloloko siya ng asawa niya. Naisip ko na parang wait, that's the whole like point of art. It's to create like worlds. Kahit hindi siya parang fantasy world na parang, merong dragons and whatnot. Fantasy worlds na parang for people to live in. Like, it's either makaka-relate sila doon or mafe-feel nila na I feel seen, I feel heard, I feel, I'm not alone in this. Kumbaga, it's not just in solitary way na parang I feel alone, pero more so na parang in a meron akong kasama or marami kami, parang ganon. Na parang yun din yung dahilan I think kung bakit maraming nagbabasa sa Letters of Soledad. Kumbaga maraming mga tao na nakaka resonate or kabilang na ako doon. Na-appreciate nila. Yeah. Actually, meron din akong nabasa yung tungkol sa feeling ko ginawa mo to nung sobrang boom na boom yung concept na yon. Yung tungkol sa pagpipil ng orange. Yes. Interesting. Merong time kasi na parang yung pag nagpil ng orange sa yung isang tao, yung sabihin totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Sa yung orange, TikTok man. Yeah. Tapos yung sinulat ni Shaidon is peel your own orange until you find someone to peel it for you. So independence, yay. Pero at the same time, dun sa sa notion nung actually maraming sinulat si Shai tungkol nga dun sa pagiging like sa love. Maraming life recently, pero maraming din love sa tungkol sa diba? sa may ibaba. Tapos ayun, kumbaga nung sinabi mo kasi na parang na kahit hindi ka necessarily in love, to think how it is like to be in love. Yes. Tas to think how it is like to be loved. Okay, how it is to be hopeful kahit sa buhay. Kumbaga, it doesn't have to be necessarily about love. Pati yung mga dark na sinabi mong dinilit mo. I mean, it's as real as it gets, actually, man. Yeah. It's as real as it gets. Kumbaga, kahit hindi siya nangyari or hindi ko alam kung may mga parts doon na nangyayari, yung emotions yung totoo. Yes. Kumbaga, how you feel about it even though you're not experiencing to feel the experience, pero how you feel about thinking about that experience or imagining experience, ikaw mismo yung magta-transport sa sarili mo in that world. Tapos isusulat mo siya sa papel or itatype mo siya sa notepad, tapos ipapabasa mo siya sa ibang tao, tapos makaka-relate yung ibang tao, tapos magkakasama kayo dun sa world na yun. Tapos magiging full circle kasi yung sinabi ko kanina, papasukin nyo to pinasok nyo to ng there we go, yeah. Tapos wala lang. Ayun. Yeah, earlier plot point na bring up sa diba? Latest chapter. There we go, yeah. Kapag nag-midnight crisis talaga gumagaling mag-connect ka na. Yeah. Sakto madaling araw kasi. Yeah, actually. Ayun. Actually, ang daming, siya yung gagawa nito mamaya, pero sasabihin ko rin sa listeners, pati sa viewers. Check nyo yung, ililink namin sa description yung Letters of Soledad. Basahin there we go, yeah. Sobrang
Yeah, of course, yeah. It's very, resonating. Yeah. Yung word. Yeah. I guess may tumama sa'yo, right? Yung orange yung sa'yo, sa akin yung 25. Actually, meron din sa 25. Actually, not more so dun sa 25, pero dun sa pag-uusap nyo, sa pagdidiscuss nyo tungkol dun sa 25. Maraming masasabi din si Aldo General. Yeah, kasi, ayok sabihin na parang polar opposites, pero magkalayo kayo sa spectrum eh. Yung 25 pa lang, pati yung 25 Yeah, yung perspectives. Kumbaga, feeling ko it's safe to be somewhere in the middle. Na parang... How po? yung 25 ako. Hindi yung 25 pa lang ako or 25 na ako. 25 ako. Kumbaga, it's up to that point na na-accumulate mo. Like, katulad yung tungkol, oh my God, i-connect ako na naman. Yung tungkol dun sa na-feel ni Shai kanina nung bell siya before. Nung naging bell siya sa production. Yun ka ngayon, tapos merong ikaw before, tapos meron ding magiging ikaw sa future. And it's just that. Kumbaga, why rush towards the future and tell yourself na 25 na ako and I'm wasting my time na pag-iiwanan na ako. There we go, yeah. Or, exactly. Or parang kasi, okay, it's a good thing to say na 25 pa lang ako. Pero, it comes to a point na magiging dangerous siya. Okay. Kasi, what do you mean by that? I think it's easy to mistake contentment with complacency. Yeah, may fine line. Interesting, yeah. Yeah. Tas ayun, kumbaga para sa akin lang na parang realistically speaking or it's okay to it's a good thing to just chill out kasi sobrang stressed out ng generation natin for some reason, I don't know why. I think it's a good thing to learn to make it our second nature to be chill, like to be zen. Sign to be zen. Chill, zen and chill. To be chill. Pero at the same time, we still need to occasionally keep ourselves in check na parang okay, ito ako ngayon. Pero at the same time, yung balik uli kay Shai, yung na-feel niya naman nung kumakanta na siya sa shower na parang na-realize niya na nagkakaroon siya ng progress. As long as there is progress and as long as you're not like being stagnant, ibig sabihin you're not being complacent yet. So that's good. Kumbaga, acknowledge progress as it is right now. Acknowledge kung ano na yung mga na-achieve mo ngayon. Kasi kapag masyado ka naman nakatingin sa future, hindi mo, tama yung sinabi ni Shai, hindi mo makikita kung ano yung meron ka ngayon eh. And hindi mo ma-appreciate yun. Kumbaga, balik tayo a few episodes. Yun yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa Sai na wag muna tapusin yung laro. Kasi merong nilalaro si Sai. Out of context si Shai dito, yeah. Shai, may nilalaro si Sai na parang for work's sake, gusto niyang tapusin na kagad. Tapos sinabi ko, kasi meron akong big project na parang, I feel like, the way with the held niya yung progress nun kasi, quote-unquote, distracted ako there. So, ang point ni Aldous is, hindi ko nabibigyan sarili ko ng time to chill. Kasi yun yung parang chill moments. Yes, to chill, but at the same time, to appreciate. Kumbaga, nape-pressure ka para dun sa work, pero yung ine-enjoy mong laro dapat, ika-cut short mo siya or isi-speedrun mo siya para lang makabalik ka sa work. If I say it like that, it kind of like hurts the inner child in all of us na parang nung bata tayo, this is everything that we wanted. Tapos ngayon, ika-cut short natin yung experience na yun just to get back to work. Yeah, that's what, yung sa parang napagdaanan din ni Shai doon sa realization sa 25, right? Yeah, actually, balik din kay Shai na umano siya, na lumusong siya agad sa sa pagtatrabaho after niyang gumraduate. Yes, yun yung, ayun, kumbaga, nagiging letters of solitude yung buong nagiging introspective tayo sa mga buhay natin dito sa episode na to. This is the goal, right? Yeah. How did you
ang ganda jumping off point. Kasi now, like, nandito ko na sa point na to, how did you feel sa decision mo na yun, nung decision mo na yun, na to dire-diretso, and like, parang yung inisip mo that time na maybe dapat binigyan ko sarili ko ng at least a break before, harapin ko yung real world. Like, yun yung perspective mo, maybe then or maybe now. Pero like now, ano yung perspective mo now after ginawa mo yun? Alam niyo, sinasabi ko kanina na parang kung nandun ako ulit, parang magbibigay ako ng isang buwang pahinga. Pero alam niyo, parang sinasabi ko lang yata yun. Dahil pakiramdam ko pagod na pagod ako. Pero if babalik talaga ako sa point na yun, baka I will end up in the same decision na magtatrabaho na. Alam mo yung ganun, na parang sinasabi mo lang yan kasi nalagpasan mo na eh. Pero kung babalik ka, baka same decision din. Kasi ini-imagine ko magpapahinga ako ng isang buwan. Diba? Inaasahan ka na. Mahirap, yung wala ka sariling pera, graduate ka na. Alam mo yung gano'n, yung typical na Filipino family na. And at that time, may sakit na talaga yung mama ko. So, okay, kailangan talagang kumayod. So, yun, parang sinasabi ko lang siya to pamper myself na you've done too much, kailangan mo ng pahinga, pero kung babalik ka, parang yun pa din yung gagawin ko. Ewan ko, ba't ganon ang ating, isipan. Parang gano'n. Feeling ko, how was your... sorry. Wait, ano ko muna, like, kamusta na yung mom mo? Like, is it, is she okay? Like, she's okay naman na. Ano na kasi, diabetes. So, okay. Pero she's doing great na ngayon. Okay, that's good to hear. Sige, go on, Aldo, sorry. Yung tungkol doon sa, I mean, I don't want to impose anything or parang sabihin na parang, hindi, ito yung dahilan kung bakit sinasabi mo. I think it's acknowledging, not necessarily na pagod ka na, pero yung want mo na makapagpahinga, or yung desire. Yung desire, yes. Yung ayoko sabihin yung word na parang deserve, kasi parang gamit na rin yun, na parang deserve ko kasi magpahinga, deserve ko to. Like, actually, nami-misuse na rin siya to the point na parang deserve ko to. Tapos, nasa-spoil na yung sarili. Nasasayang mo na yung pera mo. Pero ayun, kumbaga, I think it's that. I think what you want to tell yourself by saying that is proud ka sa sarili mo sa lahat ng mga naging like actions pati decisions mo up to this point, kasi you know for what and for who you're doing it. Tapos it's your subconscious congratulating you for everything that you've done. Tapos your subconscious, I think your subconscious just doesn't know how to word it. Tapos baka hindi mo ma-accept sa sarili mo kapag sinabi mo sa sarili mo na parang naka-congratulate mo yung sarili mo, kasi there's still even though we should be zen, we should be chill, it doesn't take away the fact na may trabaho pa uli bukas and there's still so much to do. True. Pero ayun, kumbaga feeling ko kaya ganun yung utak natin, kasi like nag-persevere yung soul natin na parang maging mabuti sa atin, kahit minsan binibeat up natin yung sarili natin na hindi natin namamalayan. Ayun, kumbaga I think it's a good thing. It's coming from a good place, from you, for you. Ayun lang, kumbaga there we go. Nagiging hippie na yung mga sinasabi kong mga statements. Grabe. Nagawa na yan ng sariling page din si Aldous. Grabe, parang therapist kayo, no? Therapist? Yan. Feeling ko dito lang sa episode na to. Tapos next episode, ulit? Gagawa ulit. Yeah. Oh, man. Pero, actually, ang dami naming naging like, napagdaanan ni Sign Together this month and this in the past month. Past few months, yeah.
karamihan doon is behind the scenes sa syempre, pero but nakita ni Aldous yung like part of the 25 crisis. Yeah. You know, yung parang dude, blah blah blah, di ba? Yeah. Pero nakita ko rin doon like yung fighting spirit ng people our age. Akala mo talagang tanda na no? Mga pag pero ayun, kumbaga yung want natin to like persevere and to carry on. Yeah. Makes sense. Ang jologs na talaga ng mga sinasabi. Pero ayun, kumbaga tapos nagets ko rin yung like for Sign it's reconnecting with people, but for me it's connecting with people na hindi ko pa na meet. Tapos in a span of 2 days, ang dami kong nakausap na iba't ibang uri ng tao. May sumapi sa akin nung end of the month na like parang I should just not up or shut up. In a sense like parang like just talk to these people kasi like kaya mo nga to ginawa, right? Kasi nauna dun yung I guess kung same tayo dito shy din. Medyo shy ako. Shy. Medyo shy. Weird kasi nag-director ako weird. Pero like when it comes pagtanggal na tayo dun sa venue, dun sa like directorial, alam ni siya na medyo pag nagre-recess or lunch, pag isa lang ako or like usually like, I keep to myself usually. So kung hindi pa siya sasamahan ni Micah nun, as in ka. Yeah, yung parang gano'n. Yeah. It's just something na like parang hindi ako good person. Like, so like parang now, yun nga, like even reaching out kay Shai was something na parang, hindi ba siya super monumental but like, took me like, nag-ipon muna ako ng guts. Like, kasi like, ang lagi, overthinker ako, okay? Kasama na dun yun. Na parang inis ko, baka mamaya, baka, like, baka mahumindi. Alam mo yung mga ganun. Or baka ayaw ni Shai makapag-usap sa akin for any reason whatsoever. Di ba may ganung thoughts sa akin na ewan kung bakit like natural na sa akin na yun yung uunahin ko. Hindi good faith. Isipin ko agad na, hindi baka busy, ba't ko, kasi kukunin ko yung oras nyo eh. Yun yung lagi kong inisip. Even kay Aldous to some extent. Yung circumstance kung ba kasama ko siya right now is, very like behind the scenes. Pero like, ang point is like, yun yung lagi ko na-feel when I like do this stuff or even when I even talk to people or like, ewan ko kung paano to. Shai, what do you think about this thought na like, parang I'm wasting people's time. It's so weird. It's so weird to think about that. I don't know why. Like even yung dun sa kanina, balik tayo, kukunik ko. Yung sinabi dun sa production, right? Sa musical production kami. Yun yung parang prevalent thought sa akin hanggang ngayon na like, may nagkukulang ko, may lacking, may sinayang ko yung oras nyo. Parang yun yung sinabi ko kanina or something. Hanggang ngayon, like, hindi ko alam kung bakit na dun yung perspective na yun. Na takot akong sayangin or potentially sayangin yung oras nyo even if like ang pinaka-core namin say gusto ko makapag-usap sa'yo. It's something na like parang bakit inisip ko siya something na like sayang sa inyo. Does that make sense? Parang ganun. What do you think? What do you think? Sa mga ganun? Sa kakabasa ko kasi or kakapanood ko ng reels sa Instagram na healthy naman kasi yung mga content ng iba. Yung kasing convenience ng tao ngayon, di ba? Lahat convenient na. Kaya parang nahihiya tayong i-inconvenience sila in a way. So, alam mo yun na... Pero meron din kasi akong nabasa na sabi niya, if you want a village, you have to be a villager. Parang ganon, something na yung sense of community, di ba? Na kung gusto mo ng village, kailangan maging villager ka. Kung gusto mo ng friends, maging friend ka muna sa kanila. Alam mo yung parang gano'n na, yun ang inaano ko dun sa ano mo na, ako din kasi parang, alam mo yun na, okay naman ako mag-isa, okay naman ako nang walang friends. Pero alam mo yun parang, along the way na, pwede namang mag-isa ka lang, pero mas maganda kung meron kang kasama. Alam mo yung gano'n, laging gano'n na, you don't have to, anuhin yun, yung parang, tahakin ng buhay ng mag-isa. Kasi, ayun meron ka namang kaibigan na kailangan mo lang na i-reconnect. Alam mo yun, na what's stopping you? Parang, masyado ka na bang nai-inconvenient na kausapin sila, anuhin sila. Parang ganon. So, parang yun din yung wina-workout ko sa sarili ko. Kaya, madalas yung mga group chat namin na hindi ako as in nagre-reach out. Alam mo yun, pag kami... Same. I feel so seen. Yeah. 3 out of 3. We're the same. Yeah. 3 out of 3. We're the same. Kasi even sa ikaw din, di ba? Like, yung college natin, usually, like, tara, siya kain. Hindi, sige, mauna na kayo or mamaya na ako.
Like, is it something na like, dati pa lang, ganun ka na talagang person na independent? Or na-develop lang yan? Kumbaga, natural ba sa'yo yan? Talaga na like, chill ka lang mag-isa? Or deep inside, I want company. Ewan ko, ano ba dun? Ewan ko ba, dati, parang, alam mo yun, lagi akong sanay na mag-isa. Ewan ko kung meron yung bearing nung bata ako na ano ba ako. Oo, parang ganon. Pero ngayon ko kasi na-appreciate na kailangan mo ng community. Kailangan mo ng support na hindi porke kaya mo is yun na. Parang ganon na wala. Yun lang yung naano ko ngayon na pagtanda ko. Kasi as in talaga, meron kaming trio. Group chat kami doon. Trio na group chat. Nung minsan, nagulat yung isang friend ko doon na ako yung unang tumawag. Like, nag-initiate ng video call. Sabi niya, totoo ba to? Sabi niya ganyan. Ikaw yung tumawag. Sabi niya. Kasi ganun sila na. Saka lang ako mag-iingay kapag nag-iingay na yung dalawa. Pero yung ako yung mag-i-initiate ng ingay. Parang hindi yun yung personality ko. Parang yun yung wina-workout ko na kailangan mag-reach out tayo sa mga taong gusto nating magstay sa buhay natin. Para something ganun. Ano thoughts mo, Aldous? Parang may tumama sa'yo something. Hindi mo tumama sa akin. Tinamaan ako. Tinamaan. Hindi, pero yun din yung recently. I had to like learn it or learn that the hard way. Like yung pagkakasabi pa ni Shai na kailangan natin mag-reach out kung gusto natin magstay yung mga tao. Kasi why is it so hard for us? Yeah, actually, yeah. Tayong tatlo kasi na-realize ko, why is it, what's stopping us? I don't want to say that it's like all bad, pero actually na-explain na ni Shai very masterfully kung ano yung dapat. It's not a bad thing to have, pero hindi dapat dun nagre-revolve yung all of our days na parang hindi tayo nagre-reach out. Kasi sabihin natin na kung core like part na yun ng being natin, hindi natin yun matatanggal na parang yun yung prefer natin. Pero we still need to make ourselves uncomfortable and inconvenience ourselves and inconvenience other people. Kasi yun yung process na yun yung process ng reaching out. Actually, I feel like I'm with my people kasi sobrang hindi kindred souls pala tayo tatlo. Hindi kasi nila ang dami kasi nagsabi sa akin na ayun din, like a lot of people like really ayoko sabihin na piss off sila pero they feel uncomfortable na hindi ako nagre-reach out. And because I'm not reaching out, it comes across as parang hindi mo naman gusto kasi hindi ka nag-reach out. Yes. Tapos, tas ako, parang dati, like, I couldn't understand na parang, it's not as if I don't want it. It's just that I'm not asking. Tapos, kapag sinabi mo yung something na knowing my type of personality and your type of personality na magsasabi ka naman kung ano yung gusto mo, I'm down for that, man. Kumbaga, sige, tara. Kumbaga, sige, ako, if I'm free and if I like it, kumbaga, sasama naman ako Sasama naman ako if Pero, ayun, kumbaga, after nila mag-aya ng maraming beses, biglang, hindi magsasnap, pero biglang mag-open sa akin na, alam mo ba, ganito yung na-feel ko kasi hindi ka nag-initiate. Yeah. Sorry. Hindi ko naman sadya. Kaso, unfortunately, it's not a part of my character as well. Pero at the same time, medyo rigid naman ako on that side. I mean, now that I'm thinking about it, naging rigid din ako noon na parang, so hindi na ako magre-reach out kasi ganun yung personality ko. Parang, yun din yung na-realize ko. Pero yan, a lot of things, unfavorable things had to go down before I realize it. Kumbaga, marami rin talagang parts na we have maraming wisdoms na we learned the hard way. Yeah. Tapos ayun, kumbaga. Maganda siyang question actually. Kay for Shai. Kasi maganda question yan. Ano yung wisdom like na you had to learn the hard way? On the top of your head, I guess, like on the topic of like, of this stuff of life. Ang lang talaga, pinaka-wisdom. It's simple pero
gaano man yung intention mo na i-please yung isang tao if they don't want to be pleased. Parang gano'n. Interesting. As a people pleaser, di ba? You want people pleased. Pero kung sila ayaw naman nilang ma-please, so kahit ano pa yung ibuga mo, wala talaga. You'll never meet it. So, parang ganun lang siya. Kaya... Meron mga taong hindi nasa-satisfy. Interesting. Damn. Sorry. Okay lang. Ang tawag dito, pero it's actually refreshing na makausap ng mga men na alam mo yon na may mga ganito pa pala mag-isip. Kasi wala trabaho ko halos walang sense ang mga lalaki. Sorry. No, yeah. Shout out po sa trabaho. As in. I know the tagline. Yeah. Sorry, pero interesting, ayun. wait. Yeah. Wait, interesting. Wait, gusto ko mag-delve a bit. Like, what do you like... interesting. Ang dami kong gusto i-connect na thoughts Kasi isipin ko talaga like, bakit surprising sa'yo in general? I guess kasama yung work, right? But ano ba yung impression mo versus yung... Ano, like yun parang inisip ko ngayon na thoughts Kasi it's something na parang hindi sa'yo norm. Yung guys around you is... Ayoko i-glaze yung kami dalaw ni Aldous. Pero basically like, introspective? Let's say, parang gano'n. Like, nakasay! We're blushing. We're blushing. Hindi, kasi ang tawag. Pero ayoko, like, anong, wala. Puro kasi yabang yung iba na, alam mo yun. Tapos, mas nauna yung ego kaysa sa utak. Parang mga gano'n na parang, ewan ko kasi parang, wala, ibang-iba kung paano kayo makausap sa gantong natural conversation. Yung ganun ba, yung malalim mag-isip, malalim sa mga bagay-bagay, di ba? Yung set aside yung all about me. Kasi may pagkaganon ng mga iba kasi. Na yun lang, nakaka-refresh lang na. Siguro partly dahil pareho tayong mga COC students or COC peeps, di ba? Yun. We know how to communicate. Bidang saya. Yeah. Interesting. Pero why do you think like i-generalize ko? Can I generalize? Like what do you think like mas rare, mas lesser mo siyang na-encounter sa guys versus sa women? Like do you think like it's a upbringing ng genders or ng sexuality in a way na yung guys is usually hindi in touch with their emotions? You think may yun? May yeah. Welcome to Midnight Crisis Gender Studies. Interesting kasi yung sinabi ni Shepa, napaisip ako na like, yung usual kasi, I guess ako kasi, usual na group of friends ko is puro babae. Tsaka growing up kasi puro babae kasama ko. I guess inisip ko siya right now. Kaya maybe, I don't know. Actually so, same, nung bata. Kasi ako, I think, I feel like I know why. Kasi, like for real, like baseline, mas intellectual kausapin yung mga babae even before. Tas feeling ko mas lalo lang siyang na-establish now. Na kasi sinabi ni Shai. Medyo yeah. Like mabababaw kausap yung lalaki. Kumbaga yung baseline ng kababawan ng pakikipag-usap ng lalaki, yeah. Pero kapag babae in tune sila sa thoughts nila, sa emotions na. I mean, hindi to a degree na parang perfect na alam nila palagi kung ano yung nararamdaman or naisip nila. Pero they can communicate about it. Actually, in the topic of gender studies, parang ayun na din. Kumbaga, hindi ba parang tinitrain most, like yung masculinity means like dapat hindi ka marunong mag-communicate ng feelings pati ng thoughts mo. Which is right? A bad thing. Yeah. Shove it away. Either ka lang. You're angry or you're fine. Hindi, they won't tell. They can't tell the difference. Kamusta? Okay lang ako. Kamusta? Hindi, medyo napipikon lang ako kasi ganyan. Pero hindi ka like, pag sinabi ng guy, ang lungkot ko ngayon, like, Parang weird sabihin out loud, right? Na ang lungkot ko as a guy. Pero as a girl, nalulungkot ako kasi parang, normal lang. Pero like, imagine like, tropa mo, pre, kamusta ka? Nalungkot ako, pre. Parang medyo like, okay. Di parang, wow, this is new territory sa mga lalaki. Parang gano'n. Yun yung usually na-encounter ko. Kasi usually, hindi, okay lang ako, pre, okay lang ako.
Tapos tumutuloy luha niya sa isang, okay lang, pre. Okay lang. Parang gano'n. Wala lang, parang interesting na bring up mo yan, Shai. Kasi di ko expect din. Kasi, sanay ako, lalo na kami dal ni Aldous, like parang pretty, na kami, open naman emotionally. So interesting lang na parang yung your side of the world is... Yes. Yeah. Kasi actually talaga, pagka personal, like face-to-face interaction, hindi ako komportable makipag-usap sa mga guys, especially na sa work. Kasi, alam mo yun, na wala, ewan ko, dahil wala akong nakukuha ang sustansya, ganun, parang, parang lahat. Basta yun, parang ang saya lang na, di ba, may gantong episode na I'm talking to two guys na very open sa mga ganitong drama. Alam mo yung ganun, parang yun. Yeah, we appreciate. Thank you. Complimentary. Thank you. There we go. Wait, before we kasi I feel like we're wrapping up. Mayroon kami tinatanong na sa guests namin, nawala sa utak ko, tapos biglang bumalik. Very simple question naman siya. Shai, para kanino ka bumabangon? Thank you sa isang specific brand for that. Para kanino ako bumabangon? But it's a really great tagline. Yeah, pero it's a question na very interesting Actually, bumabangon ako para sa Nepo Babies. Kasi, taxpayer tayo Tayo. Kailangan natin i-sustain yung lifestyle nila. Tama ka siya Diba? Tama, kaya dapat maghanap na tayo lahat ng work para ma-sustain yung... Kung gusto pa nila ako pang gawing barikada pag flood. Kailangan natin harangan yung mga bahay nila siya. Tama ka. Like, caring tayo. People pleaser. We please them. Diba? We try to please them. So, So, kumuha ka ng responsibility siya like, huwag ka titigil dyan. Taasan mo pa. Para more taxes. Mag-OT pa ako bukas. Sige. Yes. Yun. Yeah. Good mindset. Na ma-appreciate nila yan. Heart. Finger heart. Para sa inyo to. Yes. Pero thank you, Shai. Thank you so much for being in this episode. Thank you. Yes. Bigly. Okay. Super naging tayo lahat. Very vulnerable and open emotionally. And mas nakakaluwag sa dibdib. Kumbaga, to talk to you. May mga na-realize na process na. Na-trauma, hindi ko pala na-trauma pala. Dahil sinabi mo trauma, parang retroactive. Ako din pala. Parang ganun. Liberia, thank you. Thank you kasi yung mga multo natin, diba, naharap natin sila. And, ayun, basta, wala. Parang napaka-refreshing lang talaga na makausap kayo. And I wish all the best sa inyong podcast. Sana marami pa kayong ma-inspire. Wow, inspire talaga? True. Ma-inspire. Ma-therapy session. Oo. Grabe. Hindi ko na kailangan mag-buy. Isa ni Aldous yung Gcash niya, by the way, after this episode. Sige. So, may fee. Nasaan ba si Aldous? Nandyan din sa sa ibang bansa? Dito sa... Okay. Nandiyan na siya. Katabi mo lang actually. Next room. Kakatok na ako kasi singilin ka na ni Aldous. Hindi, nasa Pinas. Ako lang yung nasa, outside. Anong oras na dyan? Baliktarin mo lang yung oras ngayon. Okay. Gawin mo lang AM yung PM yung AM. 12-hour difference. Okay. Yeah. Pero plug mo yung mo, Shai. Parang nahihiya ako talagang i-plug siya. Ayan po, Letters of Soledad sa Instagram and Facebook. Ayan. Scroll lang kayo dyan. Go guys. Thank you. Go. Basa lang. Yeah. Super. Like, marami dyan na tatamaan kayo for sure. So, again, thank you so much, Shai, for being in this episode. There we go. Yeah, kung gusto nyo pakinggan ito yung audio version sa Spotify and video kung gusto nyo makita yung faces namin, si Shai. YouTube. Yeah, follow, subscribe, and like. Alam nyo na yung gagawin. Ano pa ba? TikTok, Instagram, that's it. Inisip ko yung mga lisan. Pero follow Letters of Soledad again. Sa Instagram, nandun yung page niya. O public page naman siya, diba? So, nakikita. Pwede. Yeah. Pero there we go. Thank you again, Shai Gagasgasin ko. Thank you so much for being in this episode. We super appreciate it. Hope na-enjoy my therapy session. Yes. Na paid.
by minute, hindi by hour. Every 10 minutes bayad siya. Oh, anyway. But yeah, thank you. Thank you so much for watching and or listening. And yeah, hope na-enjoy nyo and naging chillax kayo and medyo natutunan kayo about yourself a bit, kahit konti, kahit 1%. And there we go. We'll see you next week. Bye-bye. Bye. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.